Director Bacolcol, magandang umaga po sa inyo. Yes, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo. Po, bigyan niyo po kami ng latest tungkol po dito sa lindol na 4.8 daw sa La Union at naramdaman ang intensity 5 sa Baguio City, Director. Okay, so na-downgrade na po ito from magnitude 4.8 to magnitude 4.4 na po. So it happened 10:30 and again, it's magnitude 4.4. It's 3 kilometers north 78 east of Pogo in La Union and may lalim po ito na 23 kilometers. So far, ang pinakamataas na reported intensity sa atin is intensity 4 sa may Pogo and Tubao, La Union and sa may Baguio City. And intensity 3 naman sa may Itogon, Benguet, Villasis, Pangasinan and San Fernando, La Union. So hindi po tayo nag-expect ng damage dito and hindi po din po tayo nag-expect ng aftershocks. Opo. So hindi po intensity 5 na sinasabi na naramdaman sa Baguio po? Yung instrumental intensity natin is intensity 5. Yung reported intensity, ito talaga yung actual, yung mga taong nag-report sa ground natin is just intensity 4. Opo. Pero just the same, narinig po nga natin yung interview kanina doon sa isang residente sa Baguio kung saan sinabi niya malakas daw at naramdaman niya. Pero siya ay nasa 4th floor ng kanyang tinitirahan. Ano po ba ang pakiramdam nitong ganitong intensity, Director Bacolcol? Kapag intensity 4 po tayo ay hindi naman considered yan as destructive. Ang damage would start at intensity 6. So ito, konting siguro mahihilo ka lang konti or of course maramdaman mo rin yung mga objects would probably sway. But again, intensity 4 is not considered as destructive. Opo. Director Bacolcol, good morning po. Mixed Busos po ito. No? Especially po na pinag-uusapan po natin ang Region 1 nasa La Union. Tabing dagat po ito. Meron din po bang baka po meron po mga tsunami warnings or baka meron pong threat po, especially katabi po siya ng dagat? Wala naman po kasi again, yung epicenter naman natin is nasa lupa. And second, this is just intensity magnitude 4.4 rather, and this cannot generate a tsunami. And medyo yung 23 kilometers, always considered shallow, but not as shallow as like what happened in Bogo during the September 30 earthquake. Opo. Ito pong magnitude 4.4 na na-downgrade nga po ngayon lang. Yung mga aftershocks din po nito, pero pag pinag-uusapan po yung pag ganito po ang intensity, expected din po ba siya? Kapag magnitude 4.4, ang sinasabi natin, we are not expecting any aftershock. But kung meron man, aftershocks by definition are 1 degree or 1 magnitude lower than the main shock. So we would expect aftershocks kung meron, mga around 3.4. Alright. Okay. So pag ganun po, hindi na mararamdaman. Concern ko rin, syempre, yung mga pupunta ng La Union this coming weekend or ngayong araw nandyan, baka may nagsasurfing dyan, nagsiswimming dyan, nangingisda dyan. Okay lang po ba na sila ay pumalaot? Yes, okay naman po. Wala namang problema. Kasi again, this is magnitude 4.4 naman. And hindi naman po ito makapag-generate ng tsunami. Yun, okay, at least nakakakampante kahit papano, dahil syempre yung mga kababayan natin kakatapos lang po nitong lindol sa Cebu. Kaya medyo kumbaga lahat tayo ay on guard. Oo, yes. Kasi nga bakit sunod-sunod, tila sunod-sunod po yung mga ganitong phenomenon, lindol sa Cebu, yung Taal Volcano, bigla na namang naglabas ng, ano nga pong tawag doon, no? Nagkaroon ng phreatic eruption. Phreatic eruption. And then, ngayon naman po, etong sa may La Union and Baguio. But actually, after, if I'm not mistaken, naalala ko, after yung sa Cebu, may nangyari ng ganitong paglindol sa may bandang Ilocos Norte. Hindi po ba? Yes, that was, I think, magnitude 4.8 din yun, or 4.8. Pero Opo. again, this is to be expected kasi we have more than 180 active fault segments. And lahat naman yan active. They are all capable of generating minor to light to moderate to strong and even major earthquakes. So, and of course, we're part of the Pacific Ring of Fire. So expected na rin yan na every now and then we'll be jolted by strong earthquakes and we have volcanic eruptions and sometimes tsunamis. And dagdag pa
dyan, yung nasa typhoon belt tayo. So, Yes. lahat ng Lahat na ng klaseng, sakuna. natural Opo. disasters meron tayo. That's the Opo. reason why number 1 po tayo sa World Risk Index report from Number- 2022. Number 1 tayo, 2022 until 2025. Number 1 po talaga tayo. Ano, so paano ba yan? Mga ibang bansa na po ba tayo? Director Bacolcol. Hindi, kasi parang hindi di ba? naman po. Sunod-sunod kailangan din na natin eh. mahalin yung Pilipinas. Kailangan din natin mahalin yung Siyempre Pilipinas. yung reaction mo, di ba? Parang wala ka nang kawala eh. Parang eto na, number 1 sa pinaka-prone sa disaster. Yes, kailangan natin mahalin yung Pilipinas, but the best course of action is always preparedness. And when we say preparedness, we have to make sure na yung mga bahay natin na titirhan ay sumunod sa minimum engineering standards kapag nagpagawa tayo. Ngayon, kung nakatayo na, pwede natin ipa-assess sa mga civil engineers and to make sure nga na earthquake resilient ang mga ito, and kung kinakailangan, ipa-retrofit natin. Opo, especially po mga infrastructure, di ba po? Sa daanan, mga bridge, mga kalye. Kasi kung frequent naman po, Dr. Bacolcol, kung kahit mga magnitude 4.4, 4.8, sabi nga po natin na mataas nga po yung risk, kung frequent naman, baka mas mamaya, down the line, di ba? Yung mga infrastructure din po, talagang magiba. No, tama po kayo. Opo, So we really have to make sure na mapulido yung pagkagawa natin. Let's not cut corners. Apa. ayun na nga po, ganyan po talaga ang topic natin sa mga nakaraang araw at linggo. Nako, yung mga substandard, kung nabibili bang material ay saan. Pero hindi naman po kayo yung expert no para dito, para tanungin about retrofitting. Tama po, no? Yeah, that's right. Director Bacolcol. Kailan natin ang engineer. Oo. Well, Director, kasi syempre Baguio, nare-remind na naman tayo dun sa nangyari noong 1990, no? 7.8 na lindol kung saan libo-libong mga taong namatay po dyan, ano? Ito pong nangyari, syempre intensity 5, parang 5 pa rin di ba? Ito ba ay dapat ba i-check uli yung mga buildings dyan? Or meron po tayong makikita nga kailangan lumikas dyan po sa Baguio? Ito bang occurrence na ito? Like especially sa Baguio in particular, kasi feeling ko mataas siya, maraming tao, yung population, maraming buildings. Sa nangyari pong ito, ano ba to? Palaging nangyayari? Na-highlight lang ngayon dahil katatapos lang ng Cebu? Every how often po ba? Yeah, na-highlight lang ito kasi in fact, we record at least 30 earthquakes a day. Karamihan naman nito ay instrumento lang natin yung nakaka-record. So, yung reported intensity na pinakamataas is intensity 4, that's considered as moderately strong, but not destructive kasi yung intensities, yung destructive intensity kasi would start at intensity 6. Opo, yun nga po. So, kailangan intensity 6 and above. So, walang destruction. And eto pong... No, wag naman. Opo. Oo nga po, hindi. Ayaw po natin yan, syempre. Ano? Pero parang yung malapit na sa Maynila, palapit from Cebu, La Union. Opo. Ano ba? Opo. Sir, anong possibility na mangyari dito? Yung big event? Mga lindol na ganyan. The big one? The big one. The possibility is always there kasi nga yung sinasabi natin, we're ripe for the big one. Kasi the last time it moved was 1658 and based on the recurrence interval, it's between 400 to 600 years. Nakailang years na po? If you 1658. So if you add 400 years, that would be 2058. So the closer we get to 2058, the higher the probability na magkakaroon ulit ng the big one. But of course, it could be earlier or pwede namang later. Or pwede rin sa upper boundary niya, which is 600 years. And if that happens, that would be 200 years from now. So, wag natin isipin na mangyari yan on the upper boundary kasi we will not prepare. Kung nangyari yan on the lower boundary, which is 400 years. Which is anytime now, yun po. Yes, anytime now. That's right. And that's only a couple of years from now, 2058. If you minus that, sir, ano po yan? Saglit na panahon na lang po yan. So, all the more that we should prepare. Yeah, but hindi naman ibig sabihin by 2058 mangyari talaga yan. It could be earlier. Yes. So it could Sabi be nga, during our anytime, lifetime. ngayon. 33 years to that's estimate, Oo. di ba? Oo. But again, may uncertainty naman yan, plus or minus several decades. So Opo. it could be
now, or it could be later, or it could be, between the interval 400 to 600 years. Opo. And itong sinasabing the big one, we're talking about Metro Manila. Bakit walang the big one sa, kunyari, ibang lugar sa Pilipinas? Kasama rin po ba? Yun yung misconception kasi natin. We keep sinasabi natin the big one. It was originally coined for the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault. But nakakalimutan natin, there are bigger ones in other parts of the country. Na-emphasize lang dito kasi, of course, Metro Manila, West Valley Fault cuts across Metro Manila. It's the political seat of the government, the economic hub of the country. But there are bigger ones in other parts of the country. We have, for example, the Gabaldon Fault in Nueva Ecija is capable of generating magnitude 7.9 event, which is much bigger than the magnitude 7.2 sa Metro Manila. Yung mga trenches natin, they are also capable of generating great earthquakes. And when we say great earthquakes, these are earthquakes magnitude 8 and above. So, yun. Kailangan talagang paghandaan kasi anywhere in the Philippines, except Palawan, ay may mga active faults. Opo, like yung Cebu, nagulat po tayo doon. Hindi po natin inaasahan. Yung nangyari po sa Cebu, baka meron pa na iba na hindi po natin alam or binabantayan yan. Na-mention niyo po, Nueva Ecija. Hindi masyado na pag-uusapan yan. Pero again, kapag may nagtatanong sinasabi naman natin, in fact, yung Gabaldon din, alam din naman nila kasi yung active faults map natin ay available naman sa kanila. Available to the public. Opo. Anybody who wants to ask or wants to research, they just have to Google Hazard Hunter PH and they would know kung ano yung mga hazards in their area. Ayan. So, tamang-tama. Director Teresito Bacolcol, makakasama po natin mamaya dito sa studio namin po ang kasamahan niyo po dyan sa DOST para pag-usapan itong Hazard Hunter PH. Panghuli na lang po para sa akin, Director Bacolcol, kasi nga po, fina-follow po natin ang FIVOX Facebook at for updates. Pansin po natin, marami pa rin po talaga mga nare-record na aftershocks pa rin po ito sa City of Bogo. Ano pong pakiramdam nito ngayon? Expected na po yan na marami talagang aftershocks kasi mag 6.9 is a strong earthquake and there are aftershocks that are to be expected. Normal po yan. In fact, say on the first day, nakapagtala po tayo ng 1,008 on the first 24 hours, nakapagtala po tayo ng 1,800 aftershocks sa Bogo City. But then, if we assume na 2,000 para mas madaling i-calculate, on the 10th day, ma-reduce yan, magiging around 200 to 300 aftershocks. And then on the 100th day, which is 3 months from now, mga around 20 to 40 aftershocks na lamang. So, pakunti na pakunti yan and pahina ng pahina. So, yung mga karamihan ng mga aftershocks ay hindi na yan maramdaman. In fact, as of 8 a.m. kanina, out of the 9,919 aftershocks, 44 lamang ang naramdaman ng mga tao. Okay. Ayan, so kakaunti lang at saka yung nararamdaman nila hindi siya destructive. Okay, sa punto pong ito sinuspinde na rin po ni Baguio City Mayor Magalong ang klase mula preschool hanggang senior high school po ngayong araw. Ito po ay ayon sa kanilang Baguio City Public Information Office. So Director Bacolcol, sabi nyo parang lagi itong nangyayari sa Baguio pero itong pagsuspinde dahil sa paglindol parang ngayon lang to ulit na-announce. So ibig sabihin naramdaman po nila at syempre may halong takot at kaba. Ano pong advice nyo sa mga Baguio residents ngayon? Baka may inaasahan pa tayong susunod na lindol na mararamdaman po nila? Well, again, ang sinasabi natin with this 4.4, we don't expect any aftershock. But again, nasa prerogative naman ng LGU yan kung isuspend nila yung klase or not. Kasi nga po, sila yung nakaramdam eh. So, just to make sure na safe yung mga bata, safe yung mga grade schoolers natin. And siguro, titingnan din nila kung may mga visible evidence na the structures, yung schools nila, were weakened by the result of this 4.4. So, again, it's really the prerogative of the LGU. Okay, and finally, before we let you go, sir, we just want to let the people of Baguio know, especially Baguio and La Union, na wala silang dapat ikabahala sa mga oras po na ito.
dyan po sa nangyaring lindol? And finally, ano po uling intensity and magnitude nitong nangyaring lindol sa kanila? Again, so it's magnitude 4.4. Yung lalim nito is 23 kilometers. And the highest reported intensity is intensity 4, which is, when we say intensity 4, it's moderately strong. Kaya siguro sinuspend din yung klase. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Ingat po sir, thank you. Salamat po.